Who let the dogs out? Woof, 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 woof. Isang magandang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa inyong lahat, lalo-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. And welcome for another episode ng ating channel na pinamagatang Conservative PH Vibes. Dito ay tatalakayin natin at bibigyan natin ng reaksyon yung recently concluded na press conference ng ating Malacanang. Alright, let's go! Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Si Madam. Oh, may mga pagano'n-ganon siya. Nice. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Walang kulay ng politika ang paglilingkod sa bayan. Muling binigyang katiyakan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga local government officials sa patuloy na suporta ng national government sa lahat ng mga programa ng lokal na Okay, let me stop there. Alright. If we're going to compare yung dating administrasyon ng matandang fentanyl kumpara sa Marcos administration, it's the Marcos administration who's reaching out to the LGUs, and that's a good sign for a good governance. And sa pamamagitan nito, mas nabibigyan ng pansin ang mga pangangailangan ng ating mga lokal na gobyerno, ng ating lokal na gobyerno, which are, the LGUs. Okay? Mahalaan. Anuman ang kanilang political colors, There's no political colors here. dahil sa Pangulo, aksyon ang kailangan at di pamumulitika. Okay. Sa naganap na meet and greet kahapon ni Pangulong Marcos Jr. sa mga local government officials, binigyan diin ng Pangulo na hindi malilihis sa tamang landas ang bayan kapag ang pondasyong serbisyo ay pagtutulungan ng lahat at pagmamahal sa bayan. Dapat lang naman na magtulungan ng lahat. Hindi lang dapat maging inisyatibo ng Pangulo o ng Malacanang. It should be manggagaling po ito sa bawat Pilipino. Kasi sa totoo lang, kung hindi po tayo magtutulungan, we can't do anything about it. We're just gonna bickering each other. We're just gonna alam mo yun, patod-tsadahan dito. Tulad ng ginagawa ng mga obstructionists, wala naman silang ginawa kundi manggulo, di ba? Sinasabi pa nga ni Buday dati, itong tagline ni Buday dati, no? Mahalin natin ang Pilipinas. O, di ba? Parang totoo, mahalin natin ang Pilipinas. Parang totoo, no? Pero hindi po yun totoo. Ang ibig pong sabihin nun, mahalin po natin ang China. Ang nasabing pagtitipon ay nagpapatunay lamang na serbisyo sa taong bayan at kapakanan ng mga Pilipino ang pangunahing hangarin ng Pangulo. Nagkaroon ng meet and greet ng LGU. Okay. Mga bagong LGU. Mga bagong mayors yan siguro. Yeah, mga bagong mayor nga. Transparency and accountability. Yun. Isinusulong Transparency sa and gobyerno. accountability. Yan ang kailangan Pinuri natin. ni Budget Secretary Mina Pangandaman ang hakbang ng DILG na pagtibayin ang open and participatory governance sa mga LGUs sa pamamagitan ng kanilang nilabas na Memorandum Circular Number 25 or 2025-065. Nilalayo ng nasabing memorandum na palakasin ang epekto ng open governance values sa mga LGU at maging ehemplo sila sa pagsusulong ng mga reforma na ikabubuti ng kanilang komunidad. Ayon sa kalihim, mahalaga ang kooperasyon ng mga LGU dahil sila ang mismong makakahikayat sa kanilang mga nasasakupan na makilahok sa mga programa ng gobyerno at makamit ang ninanais na pagbabago. Dagdag pa ng kalihim, isa itong hakbang upang masiguro na lahat ng serbisyo ng pamahalaan ay makakarating sa mga mamamayan
sa city o barangay level man. Okay, good. Mas mabilis, mas maayos, at mas kapaki-pakinabang na serbisyo para sa mga Pilipino. Ito ang gustong makita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng level ng gobyerno. Okay, so naglabas ng Memorandum Circular 2025-065 na hinihikayat ng DILG ang lahat ng LGU na isulong ang open government. What do you mean by open government? Let's see. When we dream of a better world where governments truly serve the people, we start by opening doors to trust, to transparency, to collaboration. Yun, tama yun. Trust, transparency, and collaboration. Kasi kung makikipag-ugnayan ang LGU rekta sa national, makakakuha sila ng better funding at syempre, at saka makakakuha sila ng mas magandang suporta kung anumang mga programang kailangan nilang sa katuparan, ika nga. This is proof that when we act with purpose, governance becomes not just a duty, but a bridge between the government and the people. Meron din palang nilabas na na executive order noong 2023. Saka yung proclamation number 916 of 2025, nagsusulong ng open government at nagtatag ng Open Government Week tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Good. Si Kuya, pa kaway-kaway. Much, Secretary Go. So we can now Now, accept questions. Maris Umali. wait. Question and answer portion na tayo. No? Tapos na yung pagbibigay ng magandang balita. Ito maganda sa administrasyon ngayon, at sa bagong PCO especially. Kasi yung mga nakarang PCO parang walang pa-press con eh. Walang, alam mo yon, hindi alam ng tao anong talaga nangyayari. Pero right after itong pag talaga kay Auntie Claire, Attorney Claire, okay, bilang tagapagsalita ng Malacanang, naging malinaw sa karamihan, lalo-lalo na sa ating mga hampas lupang taxpayer. Hampas lupa. Sorry. Tayo mga ordinaryong mamamayan yon. Bakit mo naman kasi sabihin hampas lupang taxpayer? No, we're not. We are ordinaryong mamamayan. Tama? It's Maris Umali. Maris GMA Umali. Integrated News. Ma'am, may we just get the reaction of the palace with regards to the call of Vice President Sara Duterte for former Senate witness Michael Murillo to formally file charges, especially after his serious allegations that where he said that he was just influenced to testify against the Vice President, against the former President Rodrigo Duterte and Pastor Apollo Quiboloy. And part of these allegations is where he mentioned that there are fake witnesses to testify against the former president at the International Criminal Court. Do you think this has to be investigated? Wait, hold on. Before natin kunin yung the action ni Attorney Claire regarding this issue. That's the best statement na lumabas kay Sara, okay? Na nagsusulong na mag-file ng case, which is ito naman dapat, no? Kung meron kang aligasyon, may aligasyon ka, at meron kang matibay na ebidensya, matibay na pruweba, bakit hindi ka mag-file ng kaso? Total, yung mga tao naman na nasa likod mo, mga malalaking tao naman, like yan si Quiboloy, di ba? O yung mga Duterte. So, why not file a case?
They will provide you a better counsel, di ba? Tama yun, mag-file ka ng case. Patunayan mo, sabi mo, itong si, Senator Risa, sinabihan niya ako na ito ang sabihin ko. Alam mo yan? So, mag-file ka ng case kung talaga, kung talagang totoo, okay, na binayaran kayo ni Risa, na totoo na pinagsinungaling kayo ni Risa Hontiveros, mag-file kayo ng case. If there will be a complaint filed by Si? Michael Maurilio, it is better for him to file charges if there are See? File charges. issues regarding alleged fake witnesses. Because through a case, through a trial, and through a cross-examination, we will know the truth. And Tama. tulad na sinabi natin, ang trial, importante para malaman ang katotohanan kung may Tama. anomalya ba. Hindi dapat nagdi-dismiss isang kaso lamang through technicalities. So, mas maganda makapag-file ng case si Michael Maurilio para malaman kung siya ba nagsasabi ng totoo o hindi. Considering the gravity of his allegations, do you think this warrants an investigation, ma'am? If he will file a case. If Yeah. It will warrant an investigation if he filed the case. Paano ka mag-iimbestiga kung wala namang file na kaso? Di ba? So, we're encouraging this Michael M.M. to file a case. Tama. Michael Maurilio will not file any case, so there's no issue. There's nothing And to one last, investigate. ma'am. You think this will have any implication at the ongoing case at the ICC? We don't have any hand on the case pending before the ICC, so bahala na po sila doon. Right. Thank you, ma'am. Anong pakialam ng Alvin gobyerno dun sa Baltazar, ICC case ni Duterte? Problema ni Duterte yun. Sir, good morning po. Survey conducted by Publicis Asia Survey. They conducted a survey from June 27 to 30. It says that approval rating of the president increased to 35% in the second quarter. Anong reaction dito ng Palace? Kung tumaas po ang approval rate Well, that's a good news. Nag-increase to 25%, that's a good news. But again, sa nakaraang eleksyon, okay, at saka sa mga nakaraang buwan na naganap, I think nagkaroon ng duda ang tao, lalo-lalo na yung mga may alam, okay? Kung ang survey ba talaga is a reliable measurement to gauge the people, or it's just a what do you call this, a propaganda tool. Kasi kung ikaw inisponsoran mo, kinumission mo yung survey, of course it will be, all the questions will be favor on you, di ba? So sa lahat, ang dami kasing nangyari ng nakarang eleksyon na ang dami nakapasok na wala sa survey sa national level, di ba? Yung mga inaasahan natin mag number 1, di sila nag number 1. Pero sa survey, number 1 sila. Consistent. Mula nung nag-file sila ng COC hanggang sa mga last week ng kampanya, di ba? So, ang tao ngayon medyo doubtful na sila. Kumbaga, ang survey ba ay credible para maging sukatan, okay, ng mga nangyayari sa Pilipinas, or isa lamang siyang tool para sa propaganda? rating ng Pangulo, maganda pong balita yan. Pero katulad na po na sinabi natin, hindi po tayo dapat nagre-rely lamang sa mga survey. Good news, bad news, kung ito man ay tumaas o bumaba ang approval rating ng Pangulo. Bakit? Dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Hindi na po niya... I think the President don't care about the optics anymore. Ang gusto na lang ng Presidente, magtrabaho, tapusin yung kanyang term, na at least
matulungan niya yung ating mga mamamayan na nag-iikahos, okay? I think yun na lang ano niya yun na lang ang iniisip niya ngayon. Wala na siyang pakialam sa optics. As far as yung na-observe ko sa mga nangyayari. Hindi po siya hindi siya maapektuhan ng anumang survey. So, maganda po kung tumaas, kung bumaba, syempre hindi maganda. Tama. Pero still, hindi po siya maapektuhan ng anumang numero patungkol sa survey dahil trabaho Okay lang din. po. Hindi maganda pero okay lang din. Para sa taong bayan. Who cares? Okay po, Yusek. Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Has the President decided whether to approve or veto the proposed measure seeking to extend the term of office for barangay and SK officials and postpone the BSKE? Nung tinanong po natin kanina, wala pa po natatanggap na enrolled bill. Kapag ka po natanggap na po, pag-aaralan po yan mabuti para po mapirmahan kung dapat mapirmahan. Sang-ayunan kung dapat sang-ayunan. Sam Medenilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. On similar topic po. Business Mirror. Nakuha na po ba ng Office of the President yung enrolled copy ng Konektadong Pinoy Din? Tinanong ko ulit. Nakapangako ko sa iyo, wala pa rin po yung kopya sa kanila. So, hintayin na lang po natin. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Good afternoon. Ang Pilipinas po daw kabilang sa mga bansa sa Southeast Asia na most peaceful countries ngayong 2025. Ito po ayon sa Global Peace Index. Ito po ay isang report na produce ng Institute. Wow! Ano ka ngayon, Bongo? Ano ka ngayon, Bongo? Anong mo? Anong drama mo? Nung panahon ni Tatay Digong, nakakalakad tayo sa gabi. Oh. Nung panahon ni Tatay Digong, nakakalakad tayo ng safe. Anong balita? Play natin. Institute for Economics and Peace. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Muli magandang balita po yan. Dahil sa pagsusumika po ng pamahalaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikita po natin ang magandang epekto nito. Pero sabi nga po natin, dapat pa pong mas maging maganda ang pagbibigay ng magandang environment, peaceful environment sa ating bansa. At mas pag-iigihan pa po dahil ito po ay isang inspirasyon para sa administrasyon na pagbutihin pa na mas maging maganda pa ang tingin ng ibang bansa sa ating kalagayan dito sa Pilipinas. At yun nga po, sabi nga natin, hindi titigil ang gobyerno para paigtingin pa ang katahimikan dito sa bansa at mas maganda rin po na makasama natin lahat-lahat, pati po ang mainstream media, pati mga social media content creator na mas paigtingin pa natin at ipalabas natin ang good news kung ano yung ganda ng bansa at medyo iwasan natin yung negative para po. Tama. There's but, okay? The mainstream media, alright, may sarili silang, sabihin na natin, adhikain. Ika nga. Okay? Ganon din naman yung mga content creators. Okay? Depende sa content creator like me. Okay? The reason na I'm giving my reaction video most like I'm gonna do this every day na. Okay? When there is a press con, I'm going to do it every day na magkaroon ng reaction to whatever press conference sa Malacanang, okay, na pinalabas nila ng araw na yan because it's my duty, okay, to tell also to all the other kababayans, okay, yung mga magandang balita na
na ibinibigay o magandang balitang ibinabalita, ika nga, ng Malacanang. Ito naman para sa bansa natin. Yun lang po. Yusek, dagdag ko lang. Ang mga ganitong data, paano po ba ito nakakatulong din? Bukod po sa peace and order natin, sa issue pong pang-ekonomiya and investment. Kapag ka po kasi nakita po ng karatig bansa, ng ibang mga foreign nationals na ang bansa natin ay tahimik naman pala, Siyempre, pag magandang peace and order ng bansa mo, makakatrack ka ng mga investor. Kasi siyempre, safe, di ba? at ang hindi naman yung nakikita lagi nila na medyo negatibo sa mga news, mas makakaakit po tayo ng mga turista papunta sa ating bansa at ito po ay makakapag-generate ng income at at the same time makakapag-generate din po ng investment. So, pagpupursigihin po talaga ng pamahalaan na mas pagandahin pa po ang tungkol sa Win-win. kagandahan at katahimikan ng bansa Last two reporters, Maricel Halili, News 5. Yusek, Yusek, in response to your statement na aksyon, hindi bakasyon, the newly appointed spokesperson of the Office of the Vice President, former Yusek Ruth Castelo, mentioned na kapag pinagbatayan naman kasi yung konstitusyon, hindi naman daw talaga ganun kadami yung may enumerate na mandato ng OVP and the job of the Vice President is almost the same. Wait, hold on. So may bagong spokesperson si Ximenet, okay? So it's a battle of Brad? Battle of spokesperson. I want to see that. Din naman sa presidente. So ano po ba ang gustong makita ng Malacanang na supposedly ay ginagawa ng vice-presidente? Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng presidente na laging personal trip or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan ng anumang trabaho. Huwag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Huwag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong... Alam mo, sa totoo lang, pwede mong pintasan ng Malacanang o ng gobyernong ito. Pwede. Kung may solusyon kang kaakibat. Ika nga. Hindi lang puros pintas. Dapat meron kang tinatawag na solusyon. Hindi yung sasabihin mo na alam ko kung paano pababain ang 20 pesos ang bigas. Alam mo yon? Pero hindi ko sasabihin sa gobyerno. Di ba sinabi ni ni Ximenet? Mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Dahil makikita po natin kung saan patungo ang gobyernong ito, kung paano magtrabaho ang Pangulo. Lahat halos ay tinutulungan. Magsasaka, mangingisda, mga estudyante, at marami pang iba. Okay. So kung di naman po siya magsasalita patungkol sa ginagawa ng Pangulo, hindi naman din po makakarinig ng anumang komento mula sa atin. Yusek, with the appointment of former Yusek Ruth Castelo, do you see this as in a way a battle of among spokespersons? No, I don't think so. Bakit may battle? Oh, yun nga. Castelo versus Castro. Nice. C versus C. It's all about facts, truth, transparency. Yeah, but may battle. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Exactly. Bakit may siguro battle? medyo related na lang din po doon sa tanong ni Mase on having, ano pong may ipapayo nyo na lang doon kay Yusek Castelo bilang spokesperson. And sabi niya rin po, she will not be an attack dog and will just report on sa mga nagagawa ng OVP. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang Ano attack siya? dog. Yeah. Kailangan pa ba ni Buday ng attack dog? Ang dami niyang aso. Siya mismo yung aso. So, you know what I mean? Okay na po?
para sa mas mabilis na driver's license renewal. Oh my Sa God! administrasyon ni Pangulong Shots Ferdinand R. Marcos fired. Jr., hindi na kailangang pumila pa sa LTO ang mga magre-renew ng kanilang driver's license sa ilalim ng online driver's license renewal. Oh, good news! Another good news, guys! Hindi mo na kailangan pumila sa LTO pag magre-renew ka ng driver's license. So, yung mga fixer dyan, mawawalan na kayo ng trabaho. System ng DOTR. Kasama sa online application process ang Online Driver's Good. Education Program. Kasi natatandaan ko, guys, ang sinabi ni Marcos nung araw na gusto niya na ma-streamline ba yung yung red tape. Red tape ba ang tawag doon? Yung sa red tape ng bureaucracy, lalo-lalo na sa mga like LTO na gawin digitized ba lahat. So, maganda. We are all actually on the right path. Sana hindi madiskaril, no? Sana lang hindi madiskaril. Okay? System ng DOTR. Kasama sa online application process ang Online Driver's Education Program at telemedicine sa pamamagitan ng eGov PH app. Nangangahulugan lamang ito na kaya na ang digital driver's license renewal sa loob lamang ng 15 minutes. 15 minutes, At may option not pa ang mga bad. motorista na ipa-deliver sa kanilang bahay ang kanilang May mga delivery lisensya. pa. Patunay lamang ang programang ito na sa ilalim ng Marcos administration, hindi imposible ang pagbibigay ng mas mabilis at mas magaan na serbisyo para sa bawat Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Okay, so tama. Anong tama? Tamang direksyon ng ating gobyerno so far. Okay? Yung mga pangako niya nung araw medyo naisa sa katuparan ika nga. Okay? And let me make things clear that yung 20 pesos na bigas, it's not a promise. It's a dream, kumbaga. Isang ambisyon, hindi isang pangako. Pero tinupad pa rin ng ating Pangulo yung 20 pesos na bigas. Now, yung ating tinatawag na digital, kumbaga, like internet. I heard na gustong gawing maglagay ng mga fiber optics all over the Philippines to give a better internet connection kasi to be honest, that's the problem sa Pilipinas. Ang internet dyan sa Pilipinas is so slow na you cannot stream 4K. You have to do it in maybe 720p or 1080. Pero siguro yung may mga mabibilis na internet, they can do it. Pero I don't think ganun kabilis, sa lahat. Kumbaga, sa out of 10 na kababayan natin, siguro siyam doon ang mabagal ang internet, ang isa lang ang mabilis dahil syempre nagbayad siya ng mas malaking bandwidth. Pero as a normal internet, no. Masyadong mabagal ang internet sa Pilipinas, guys. And base sa aking experience pag nagbabakasyon, very slow. Not only that, you have problems with your mobile network at the same time. So, good. Kudos, Mr. President, and thank you very much for keeping your promises. And I hope, okay, na magkaroon pa tayong mga mas magagandang balita na ibabalita ng ating press, ano yung tawag na doon? Spokesperson. Spokesperson si Atty. Claire. And tulad ng sinabi ko po kanina, that whatever press conference na papalabas nila, we're going to give our insight, kumbaga, ang ating masasabi, makukuda sa kanilang pa-press con. Well, it's a good news. Most of it's a good news. Okay, ang bad news lang doon ay yung ating Vice Presidente. Ang balita ko, okay, nasa Netherlands siya. And right after Netherlands, I think she will go to South Korea. But I think there's something for this South Korea thingy, You know what?
Ay, ko munang I need to get my facts first bago ko sabihin kung ano yung nararamdaman ko dito sa South Korea trip niya. But anyways, thank you very much for spending your time watching my reaction video, okay? And my insight to what's happening around our Philippine government, and of course sa lahat, okay? I only have 5 subscribers, and I think most of them are friends and family. So please share this content, please. So at least, or i-like nyo yung video para medyo ma-push tayo ni YouTube, di ba? So before I go, I would like to say thank you again for everyone. For everyone, oh my God, that's a bad English. To everyone, okay? Thank you so much for supporting this channel, and please don't forget to like, share, subscribe. Tama ba? Okay, don't forget to like, share, and subscribe po, and maraming salamat. Babush! See you again for the next episode.